sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ako po si Halia, 29 years old na ngayon at nakatira dito sa Muntinlupa City. Sumulat po ako sa inyong programa para ibahagi sa inyo ang aking naging buhay na punong-puno ng pagkakamali, lalo na pagdating sa pag-ibig. Papa Dudut, una kong pagkakamali sa pag-ibig ay noong 12 anyos pa lamang ako. Bata pa lamang ako noon pero pumasok na ako sa isang relasyong hindi dapat. 13 anyos lang noon ang boyfriend kong si Harry at dahil na rin siguro sa impluwensya ng porn ay ginawa namin ang hindi dapat. Isinuko ko sa kanya ang aking virginity. Ang akala ko, Papa Dudut, pagkatapos noon ay walang problemang darating sa amin. Pero nagkamali ako dahil nabuntis niya ako. Oo, Papa Dudut, sa edad kong 12 ay nabuntis niya ako. Sa kabilang banda ay hindi naman pumayag ang mga magulang ni Harry na pananagutan ako kasi 13 anyos lamang siya. At para sa kanila ay imposibleng makabuntis ang kanilang anak sa ganong edad. Kaya no choice ako noon, Papa Dudut, kundi ang haraping mag-isa ang problema ng pagbubuntis. Sa kabilang banda nang makarating ito sa mga magulang ko, syempre pinagalitan nila ako. Pinalo, binugbog. Pero kahit na anong klaseng pananakit pa ang gawin nila sa akin, ay nagdadalang tao na ako. Kaya tinanggap na rin nila ang sitwasyon ko. Kumalat naman sa buong barangay namin ang nangyari sa amin ni Harry. Marami ang hindi naniniwala na nabuntis ako ni Harry dahil napakabata pa raw nito. Kaya naman nagsuspetsa sila na baka ginahasa lamang ako tapos si Harry ang tinuturo para makatakas sa kahihiyan. Meron ding iba na inaakusahan pa ang tatay ko na baka ginahasa daw ako nito. Kaya ako nabuntis. Nang makarating ito sa ama ko, ayun, nagkaroon ng gulo. Napaaway ang mga magulang ko dahil sa mga tao mapanghusga. And fast forward, nanganak ako. Nagpa siya kaming ipa-DNA test ang sanggol para malaman nilang nagsasabi ako ng totoo. At ayun nga, lumabas talaga na si Harry ang ama ng anak ko. Pero kahit na nabunyag pa ang katotohanan ay nagdesisyon pa rin ang mga magulang ni Harry na huwag kilalanin ang anak ko. Kaya nanatili akong disgrasyada sa mata ng mga tao. Sising-sisi ako noon sa pagkakamaling nagawa ko. Pero huli na ang lahat. Sira na ang reputasyon ko. Samantala, isang malaking pagsubok ang dumating sa pamilya namin. Namatay, Papa Dudut, sa isang aksidente ang mga magulang ko. Bilang ako lang ang nag-iisa nilang anak at minor de edad pa ako, ay nagpasya noon ang kapatid ni Mama na si Tita Risa na kupkupin ako at ang anak ko. Papa Dudut, simula noon sina Tita Risa at ang asawa niyang si Tito Bergamo ang kumukop sa amin ng anak kong si Jenny. Samantala naging saksi ako sa buhay mag-asawa nila. Silang may tuturing kong perfect family. Napalaki nila ng maayos ang kanilang mga anak na nakapagtapos lahat ng pag-aaral. May kanya-kanya ng pamilya at halos lahat ay nasa abroad na. Wala kaming matandang pagkakataon na nag-away sila. Pareho silang maalaga at mahal na mahal ang isa't isa. Sila mag-asawa ang tinuring naming mga pinsan na pangalawang magulang. Lalo na't maaga kaming naulila. Silang takbuhan namin sa lahat ng problema dahil sa kanilang busilak na puso. Dumating ang panahon na nagkasakit si Tita Risa. Labas-basok siya sa ospital at dahil
Malapit ako sa kanya. Ako ang hiniling niyang mag-alaga sa kanya. Bilang isang single mom ay ginugol ko ang panahon ko sa pag-aalaga sa kanya hanggang sa malagutan siya ng hininga dahil sa sakit sa puso. Halos magkasing tangkad kami ni tita bagamat mas maliit na ang kaunti ang katawan ko. Matapos siyang mailibing ay nag-alisa na ang mga anak nila at ibang kamag-anak para bumalik na sa abroad. Tanging ako, ang anak kong si Jenny at ang tito ko ang naiwan sa bahay. Pinakiusapan ako ng mga pinsan ko na huwag silang iiwanan at yun din ang huling bilin sa akin ni Tita Risa bago siya mawala ang bantayan ng tito ko. Ang pagkakaintindi ko noon, sasamahan ko lang sila sa bahay, pagluluto at paglilinis. Dahil pumasok sa kolehiyo ang bunso, madalas kaming dalawa lang ni Tito Bergamo ang naiiwan. Tito ang tawag ko sa kanya dahil para na siyang ama. Napakalapit ko sa kanya, sabay kaming nagkakape at kumakain. Hindi siya marunong magluto ng ulam dahil noon ay trabaho lang siya ng trabaho at si Tita Risa ang bahala sa lahat. Kaya naman tinuruan ko siyang magluto. At yon ang naging bonding naming dalawa. Ngunit sa kabila ng aming pagsasama, nakikita ko ang labis niyang pangungulila. Minsan ay nagkukulong siya sa kwarto para umiyak. Kinakatok ko siya para palabasin. Hindi siya makatulog sa gabi at iyak siya ng iyak at tulala naman sa umaga. Araw-araw din siyang pumupunta sa puntod ni tita dahil doon ay palagi ko siyang niyayakap at pilit na kinocomfort. Niyaya ko siyang lumabas para kumain sa labas hanggang sa maging gawin na namin ito. Isang araw ay nakiusap siya na huwag ko muna siyang iiwanan kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Siyempre pinangako ko sa kanya na hindi ko siya iiwan. Sasamahan ko siya sa kanyang pagtanda. Lumipas sa mga taon ay hindi ko namamalayan papadudot na unti-unti na palang nahuhulog ang loob ni Tito Bergamo sa akin ng palihim. Mahigit 6 na taon na kaming magkasama nang ipagtapat niya ang kanyang nararamdaman at hindi ako makapaniwala. Sabi ko sa kanya baka iniisip mo na lang na ako si Tita Risa dahil halos pareho kami ng katawan. Sinabi ko rin na hindi pwede dahil tinuturing ko siyang ama. Pero papadudot hindi sumuko si Tito Bergamo. Madalas niya akong dalhin sa puntod ni Tita Risa. Sabi niya baka raw pumasok ang kaluluwa ni Tita sa katawan ko kaya niya ako minahal. Doon ko nakitang nagbago ang disposisyon ni Tito. Naging masaya siya. Ganado ng kumain at hindi na malungkot basta't kasama ako. May mga pagkakataon ding sumagi sa isipan ko ang isang alaala. Noong buhay pa si Tita Risa tila nabanggit niya na kung sakali mag-asawa man uli si Tito Bergamo, mas gusto niyang ako na lamang ang mapangasawa nito. Pero pinigilan ko ang nararamdaman ko noon. Iniiwasan ko siya at pilit na binabaliwala ang mga paramdam niya. Dahil sa takot sa sitwasyon, nagpaalam akong aalis muna. Ngunit nang mawala ako ay bumalik ang lungkot niya. Nagkulong lamang siya sa kwarto at hindi kumakain at panayang iyak habang tawag ng tawag sa akin. Naawa ko kaya pagkalipas ng 1 buwan ay bumalik ako. Laking tuwa niya at niyakap ako ng mahigpit. Tinatad niya ako ng halik at dahil nasa school ang bunso at kami lang dalawa noon sa bahay, ay hinila niya ako sa loob ng kwarto. Grabe pa ang bagsik ng tito ko. Para siyang leon at talatang matagal-tagal na rin hindi nakakaromansa. Grabe ang aking ungol ng mga sandaling yon. Ramdam ko ang pananabik mula nung bumalik ako ay bumalik ang sigla niya at lahat ng gusto ko, lalo na sa pagkain ay binibili niya. Muli ako nagpaliwanag na tito hindi talaga pwedeng nangyari ay hindi na mauulit yon. Asawa ka ng tita ko at pinsan ko ang mga anak mo. Malayo na tayo sa kanila. Ipaglalaban kita. Sagot naman niya sa akin. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti na rin nahulog ang loob ko. Minahal ko na rin siya papadudot. Naging masaya kami sa loob ng bahay at napansin ng bunso ang sobrang closeness namin at kinausap niya ako kung ano ang meron sa amin. Dahil college na siya ay sinabi ko ang katotohanan. At tulad nga ng inaasahan ay naging negative ang pagtanggap nila doon. Tumutol sila sa aming relasyon ni Tito Bergamo.
Sabi pa nga ng pinsan kong si Ate Sheila ay, Halia, papatulan mo ang tiyuhin mo? Nasa na ang moral mo? Hindi naman kami magkadugo, balik ko. Kahit na may anak sila ni mama na tiyahin mo. Kami na pinsan mo. Anong gusto mong itawag namin sa'yo? Pinsan na stepmother? Hindi kami papayag. Taas ang sinabi ni Ate Sheila sa akin. Sumigunda ang mga kapatid niya. Handa silang gawin ang lahat para mapigilan ang pagmamahalan namin ng kanilang ama. Dahil nga sa tindi ng tensyon, napilitan akong umalis sa kanilang bahay. Sa kagustuhang matapos ang gulo ay pumayag akong iwasan si Tito. Sinubukan naming maghiwalay. Ngunit 2 linggo pagkatapos ng paghihiwalay namin ni Tito Bergamo, dumanas ako ng depression sa tindi ng pangungulila. Sa bawat gabi binabalot ako ng matinding takot sa dilim, sa ulan at sa kulog. Pakiramdam ko ay hindi ko kaya kapag wala siya sa tabi ko. Kahit pinagbawalan kami na magkita at mag-usap ay muli kaming nagkaugnayan sa pamamagitan ng patagong pagchat-chat. Sinubukan naming itago ang aming relasyon dahil alam naming maraming tutol sa aming dalawa. Naguguluhan ang isipan ko. Mahal namin ang isa't isa at pareho naman kaming single sa mata ng batas at tao. Pero papadudot isang pangyayari ang tumapos ng lahat dahil nabalitaan ko na lamang na sinugod sa ospital si Tito Bergamo dahil sa stroke. Comatose daw ito ayon sa nabalitaan ko. Gusto ko sanang puntahan ng tiyuhin ko pero hindi ako pinayagan ng mga anak niya. Kinabukasan sa oras na 8:57 ng umaga ay tuluyan ng binawian ng buhay ang pinakamamahal kong tiyuhin. Siyempre sobra akong nasaktan doon. Lalo na nung ipagkait nila sa akin ang pagkakataong masilayan ang mukha ng tiyuhin ko sa huling pagkakataon. Hindi nila ako pinayagang makalapit sa libing. Wala naman akong magawa noon. Kaya nagpunta na lamang ako sa simbahan at doon ko binuhos ang lahat ng hinanakit at pangungulilang nararamdaman ko. Papadudot halos 1 taon din akong nangulila kay Tito Bergamo pero buti na lamang at sa awa ng Panginoon ay nakasurvive at nakamove on din ako. Nag-focus na lamang ako sa pag-aalaga sa anak ko. Naganap ako ng trabaho at maswerteng natanggap bilang cashier sa isang mall. Habang si Jenny naman ay napunta sa pangangalaga ng aking tiyahing si Linda na kapatid din ni mama na isang dalagang matanda at nag-work from home. Nagkaroon ako ng boyfriend noon, si Joseph. Checking supervisor siya sa mall, mas mataas ang ranggo niya sa akin. Pero hindi naging hadlang yon para maging magkaibigan kami. Katulad ko ay single parent din siya at ang nakakatawa ay 14 years old siya noong naging tatay siya. Dahil naman sa namatay sa panganganak ang babaeng nabuntis niya ay sa kanya napunta ang kustodiya ng kanyang anak. Samantala mayaman ang pamilya ni Joseph kaya noong manligaw siya sa akin ay sinagot ko kaagad. Bukod naman kasi sa kailangan ko ng pera noon ay mahal ko naman siya. Nagkaroon kami ng relasyon pero naging patago yun dahil ayaw niyang malaman ng mga magulang niya na meron na siyang girlfriend. Inamin din sa akin ni Joseph na medyo matapobre ang kanyang ina. Nang malaman ko yon, papadudod, syempre kinabahan ako. Ayaw ko kasing malait at gumulo ang buhay ko nang dahil lamang sa matapobreng mayaman. Parang gusto kong umatras noon. Buti na lang at grabing pagmamahal ang ibinigay ni Joseph sa akin. Kaya hindi na tuloy-tuloy yung plano kong makipaghiwalay sa kanya. Samantala'y nabulag ako ng kinang, ng pera at mga branded na gamit na nakikita ko sa social media. At saka dumarami ang mga pangangailangan ni Jenny kaya hindi na sumapat ang 16,000 pesos na buwan ng sahod bilang cashier. Kaya nagpasya na ako maghanap ng ibang source of income. Doon ko nakilala si Tito Robert, isang 64-year-old na businessman na naging ticket ko sa mundong akala ko ay para sa akin talaga. Ang deal ay simple lang naman at walang halong drama basta magkita kami ay matik ang GCash. Minsan 10,000 pesos. Minsan ay 5,000 kada one night stand. Papadudod syempre, hindi yun alam ni Joseph kaya ingat na ingat ako na huwag niyang malaman ang ginagawa kong pagtataksil sa kanya noon. Isang gabi nag-text si Tito Robert na magkita kami sa isang luxury hotel sa Makati gaya ng nakasanayan namin.
Pagpasok ko pa lamang sa room ay ramdam ko na ang excitement niya. Kahit na halata sa kanya na medyo pagod siya sa trabaho. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras dahil alam ko naman ang trabaho ko. At alam ko rin ang premyo na naghihintay pagkatapos noon. Pero habang nasa gitna kami ng giyera, habang nagmamaneho siya ay bigla siyang huminto at bumagsak. Sobrang kabang naramdaman ko noong makita kong namumutla na siya at hirap huminga hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Sa sobrang takot ko ay sinantabi ko muna ang kahihiyan at sumigaw ako ng malakas para humingi ng tulong sa mga staff ng hotel. Mabilis kaming tinulungan ng mga security at dinala namin siya sa pinakamalapit na ospital para malapatan ng lunas. Habang hinihintay ko ang balita sa labas ng emergency room, ay hindi ko mapigilang manginig dahil wala akong alam sa kanya. Wala akong access sa password ng phone niya at hindi ko rin kilala ang pamilya niya. Dahil ang alam ko lang ay ang pangalan ng business niya. Ang tanging ugnayan lang namin ay sex at pera kaya wala akong contact person na pwedeng tawagan para sa sitwasyon na ito. Ngayon ay ayaw kong paalisin ang mga guard sa ospital hanggat walang dumarating na kamag-anak o kakilala si Tito Robert. Pakiramdam ko ay nakakulong ako sa isang sitwasyon na hindi ko alam kung paano lulusutan dahil wala akong hawak na kahit na anong impormasyon. Naisip ko na ito na yata ang karma ko sa pagpili ng ganitong uri ng pamumuhay na wala namang kasiguraduhan, papadudot at puro panandalian lang. Sinubukan kong hulaan ang password ng phone niya pero nabigo ako kaya lalong bumigat ang pakiramdam ko habang tumatagal ang oras. Maya-maya pa ay may dumating na isang babaeng elegante at isang lalaking kasing edad ko lamang na galit na nagtanong sa nurse. Sila pala ang pamilya ni Tito Robert na nahanap ng mga pulis gamit ang records ng sasakyan niya na naiwan sa hotel. Nagulat ako nang lumapit sa akin ang lalaking kasama ng asawa ni Tito Robert at bigla siyang napatigil habang nakatingin sa mga mata ko. Tinawag niya ang pangalan ko at doon ko lang napagtanto na si Robert pala ay ang ama ng boyfriend kong si Joseph. Hindi ko alam na ang sugar daddy na kinakasama ko para sa pera ay tatay pala ng lalaking nagmamahal sa akin ng tapat. Doon nagtapos ang lahat ng lihim ko sa harapan ng pamilyang wawasakin ko pala dahil sa pansariling kagustuhan at mabilis na pera. Joseph, please let me explain. Naiiyak kong sabi noon sa kanya. Ano pa bang i-explain mo? Maliwanag naman sa akin ang lahat na ikaw ang kabit ng papa ko. Malinaw sa akin na niloko mo ako. Pinagtaksilan. Naiiyak na wika ni Joseph sa akin habang naroon kami sa parking lot ng hospital. Hindi naman ako makasagot noon dahil sa sobrang galit. Gusto kong magmakaawa na patawarin niya ako pero alam kong hindi niya ako mapapatawad. Alam mo Halia, iniisip ko ngayon na kaya mo lang ako sinagot kasi pera lang ang habol mo sa akin. Wika pa ni Joseph na mariin ko namang tinutulan. Nagkakamali ka. Mahal kita. Kung minahal mo talaga ako, hindi mo magagawa to sa akin. Hysterical niyang sagot. Nagawa ko lang yun kasi gipit ako. Kailangan ko ng pera para kay Jenny. Katwiran ko naman sa kanya. Kung kailangan mo pala ng pera, sana sinabi mo na lang sa akin. Pagtataas ng boses ni Joseph sa akin. Halia, huwag ka nang magdahilan pa. Alam kong hindi mo ako minahal. Kaya pakiusap, huwag mo nang bilugin pa ang ulo ko sa kasinungalingan mo. I'm sorry Joseph. Tangi kong nasabi sa kanya. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Maghiwalay na tayo. Kakalimutan ko naging girlfriend ko ang isang user na katulad mo. Yun ang huling sentence na sinabi ni Joseph sa akin. At simula noon ay naghiwalay na nga kami, Papa Dudut. Doon ko na na-realize sa mga pagkakamali ko. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit patuloy ako sa paggawa ng mga maling desisyon sa buhay. Bakit patuloy kong pinipili ang maling pag-ibig kaya hindi ko makuhang maging masaya. Papa Dudut. Labis akong nangulila kay Joseph at gustuhin ko mang makipagbalikan sa kanya. Pero huli na ang lahat. Hindi na niya ako mahal. Samantala nakaligtas naman si Robert sa nangyari sa kanya. Pero hindi na ako muling nagpakita pa sa kanya.
Nag-resign na lamang ako sa aking trabaho sa mall para hindi na kami magkita pa ni Joseph o ni Robert. Nakipagsapalaran kami ng anak ko sa ibang syudad at dito nga kami napadpad sa Muntinlupa City. Papadudot nag-focus na lamang ako sa aking trabaho na isang work from home. Bukod sa work ay tutok din ako sa aking anak at sinisigurado ko talagang busog siya sa mga pangaral dahil ayaw kong matulad siya sa akin na naging pariwara dahil sa mga maling desisyong nagawa ko sa aking buhay. Papadudot sa ngayon ay napatunayan ko na kaya ko naman palang mabuhay kahit na walang lalaki sa aking buhay. Kaya kong buhayin ang aking anak nang hindi umaasa sa iba. At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nagtagumpay naman ako sa aspetong iyon. Papadudot marami man akong naging pagkakamali. Lalo na sa pag-ibig pero sinisigurado ko sa aking sarili na hindi na yon mauulit pa. Lahat ng mga aral na natutunan ko ay isa sa buhay ko. Para na rin maging mabuti akong ina sa aking kaisa-isang anak. Papadudot, ito lamang ang maibabahagi ko sa inyo ngayon. Muli maraming salamat at isang magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Halia. Bahagi ng buhay ng isang tao ang minsang magkamali ng desisyon sa buhay. Minsan kasi yung inaakala nating makakabuti sa atin ay makakasama pala sa huli. Hindi natin kontrolado ang takbo ng ating buhay. Pero may magagawa tayo para hindi tayo magkamali at pagsisihan ang mga maling desisyon natin. Binigyan tayo ng isipan ng Diyos para malaman kung ano ang tama o mali sa ating gagawin. Sa kaso ni Halia, bara lang siya ng bara sa mga desisyon niya, kahit na hindi ito pinag-isipang mabuti. Ganun pa man, masaya na rin tayo sa naging takbo ng buhay ni Halia. Kasi mukhang nagbago na siya at naitama na niya mga nagawa niyang pagkakamali noon, which is very important. Ipagpatuloy mo lang yan at naway gabayan ka ng Panginoon tungo sa tamang landas. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.